Sa loob ng 2.5 million years, ang klima ng mundo ay pabago-bago, nag-iiba mula sa mga panahon ng yelo patungo sa mas maiinit na mga panahon. Ngunit sa nakalipas na siglo, ang temperatura ng planeta ay tumaas ng hindi pangkaraniwan na nasa 1.2 hanggang 1.4 degrees Fahrenheit. Naniniwala ang mga sayentipiko na ang aktibidad ng tao ang nagdudulot ng pagtaas ng temperatura sa prosesong tinatawag na global warming. Simula nang magsimula ang rebolusyong industrial, ang mga pabrika, planta ng kuryente at kalaunan mga sasakyan ay nagsunog ng fossil fuels tulad ng langis at carbon na naglalabas ng malaking dami ng carbon dioxide at iba pang mga gas sa atmosfera. Ang mga greenhouse gases na ito ay nakakulong ng init malapit sa mundo sa pamamagitan ng natural na prosesong tinatawag na greenhouse effect. Nagsisimula ang greenhouse effect sa araw at ang enerhiyang ibinubuga nito patungo sa mundo. Ang mundo at ang atmosphere ay sumisipsip ng ilang bahagi ng enerhiya na ito habang ang natitirang enerhiya ay bumabalik sa kalawakan. Ang mga likas na gas sa atmosfera ay nakakulong ng ilan sa enerhiyang ito at ibinabalik ito na nagpapainit sa mundo. Naniniwala ngayon ang mga sayentipiko na ang greenhouse effect ay pinaiigting ng mga dagdag na greenhouse gases na inilalabas ng mga tao. Ang mga ebidensya ng global warming ay kinabibilangan ng kamakailang sunod-sunod na napakainit na mga taon. Iniulat ng mga sayentipiko na ang 1998 ang pinakamainit na taon sa kasaysayan ng pagsukat ng temperatura at ang 2005 ay pumangalawa. Samantala, ang mga pagsukat mula sa ice cores ay nagpapakita na ang mga greenhouse gases tulad ng carbon dioxide at methane ay umabot sa pinakamataas na antas sa nakalipas na 420,000 years. Hanggat ang mga industrialisadong bansa ay patuloy na gumagamit ng enerhiya at ang mga papaunlad na bansa ay nadaragdagan ang pagkonsumo ng fossil fuels, ang konsentrasyon ng mga greenhouse gases sa atmosphere ay patuloy na tataas. Inaasahan ng mga mananaliksik na tataas ang temperatura ng mga 2 hanggang 10 degrees Fahrenheit bago matapos ang siglo. Ang ilang mga modelo ng klima ay nagtataya ng mga banayad na pagbabago, samantalang ang iba ay nagbabala ng pagtaas ng antas ng dagat na maaaring magdulot ng pagbaha sa mga baybaying lugar sa buong mundo. Maaaring magbago rin ang mga pattern ng panahon na magpapadalas ng mga bagyo. Ang matitinding tagtuyot ay maaaring maging mas karaniwan sa may init na lugar, at ang mga species na hindi makakaangkop sa nagbabagong kondisyon ay maaaring maglaho. Bagamat marami pang dapat matutunan tungkol sa global warming, maraming organisasyon ang nagtataguyod ng pagbawas sa emisyon ng greenhouse gases upang mabawasan ang epekto ng global warming. Ang mga mamimili ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya sa bahay, paggamit ng compact fluorescent light bulbs at pagbawas sa paggamit ng sasakyan bawat linggo. Ang mga simpleng pagbabagong ito ay maaaring makatulong na mapanatiling mas malamig ang mundo sa hinaharap. Panoorin ang sunod na video.